Magandang umaga sa inyong lahat at balik tayo sa ating normal na gawain. Babalik tayo sa ating Gospel of John series at ngayong umaga ay nasa chapter 2 tayo. Titingnan natin ang chapter 2 at titingnan din natin kung hanggang saan tayo matatapos dito sa chapter 2. Pero bago yun, tayo muna ay sumandaling manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po na marami sa iyo sa iyong kabutihan sa amin. We thank you for your blessings, your goodness, your grace, sa pagiging nariyan mo sa bawat sandali. Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan ng iyong banal na presensya. You're always there to comfort us, to give us hope, and to encourage us. So umagang ito, Panginoon, ganun ang gawin mo sa aming lahat. Maging source ka namin ng encouragement, ng hope, ng strength, ng inspiration. Dahil ikaw lamang talaga ang makapagbibigay ng mga yan. Salamat muli sa umagang ito na kami ay nakatipon-tipon at pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral, maging ang aming fellowship ngayong umaga. We bless your name. Amen. Pero ngayong umaga, tingnan natin ang chapter 2 at ito nga ang sabi doon sa Filipino Standard Version na aking ginagamit. Nang ikatlong araw, verse 1, nagkaroon ng kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Inanyayahan din sa kasalan si Jesus at ang kanyang mga alagad. Of course, they were invited, no? Sila ay inimbitahan sa kasalan na yun, hindi sila nag-gate crash. At mas malamang, kilala ni Jesus yung ikinasal. Kaya siya inimbitahan. At mas malamang din, si Maria na ina ni Jesus ay kamag-anak ng kinasal. Kasi makikita ninyo si Maria na tila baga meron siyang karapatan na mag-utos doon sa mga lingkod. Sa madaling sabi, ang kasalang ito ay tila baga isang kamag-anakang pagdiriwang. Kaya nandun si Maria, at inimbitahan din si Jesus, at ganoon din ang kanyang mga alagad. Pero sa isang punto, merong nangyari. Sa verse 3 ang sabi, at nang kumulang ang alak, sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, wala na silang alak. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Hindi pa ito ang aking panahon. Kinausap ng kanyang ina ang mga lingkod. Sabi niya, gawin ninyo ang anumang sabihin niya. Ang isa sa mga pangunahing inihahanda sa isang malaking piging o pagdiriwang ng panahon ngayon ay ang alak or wine. Walang whiskey nun, walang rum, walang vodka, kundi wine. At nakakahiya kung ikaw na nag-imbita ng maraming tao, ng mga bisita, ay maubusan ka ng alak bilang isang pangunahin o isa sa mga pangunahing inihahanda sa ganitong pagdiriwang. At yun yung concern ni Maria. Nag-aalala siya. Hindi pakialamera si Maria dito. Tandaan natin na lehitimo ang kanyang concern. At hindi siya magiging concern kung ang ikinasal ay hindi niya malapit na kamag-anak. Kaya siya concerned dahil sabi ko nga malapit na kamag-anak ito nila Jesus. Maring ito ay pamangkin ni Maria o naman. Kaya nasabi niya kay Jesus, anak, wala na silang alak. Yun ang concern niya. Pero meron akong tea. Wala silang alak pero meron akong tea. Pero ang sagot ni Jesus kay Maria, tila baga medyo ikinababahala ng maraming Kristiyano. Yung sagot ni Jesus kay Maria, medyo hindi tayo komportable doon sa pagkakasabi ni Jesus kay Maria. Iniisip ng maraming Kristiyano, bakit ganun siyang magsalita sa nanay niya? Kasi ganito ang sabi niya, sa Filipino Standard Version, ang sabi, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Sabi ni Maria sa kanya, tandaan natin, sabi sa kanya ni Maria,
wala na silang alak. Ang sagot ni Jesus sa kanya, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Ang salita ng Diyos version, ang sabi, babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Ha? Pansin niyo yung pagkakasabi ni Jesus, yung pagkaka-translate doon sa ang salita ng Diyos. Babae, huwag po ninyo akong pangunahan. Sa magandang balita Biblia, medyo magandang pagkakasabi. Paubayan na lang po ninyo ito sa akin, Ginang. Yung sagot na yan ay hindi komportable sa atin, no? Especially kung kayo ay galing sa isang magalang na pamilya. Ginagalang ninyo ang inyong mga magulang. Hindi katanggap-tanggap yung sabihin mo na sa iyong nanay, babae, wag po niyo akong pangunahan. O babae, o Ginang, anong kinalaman nito sa iyo at sa akin? Pero actually, wala tayong dapat ikabahala dito. Ang problema dito, problema lang natin dito ay inuunawa kasi natin yung mga salitang iyon sa paraan at sa panahon natin ngayon. Binabasa natin yon at inuunawa natin sa paraan at sa panahon natin ngayon. Sa ating panahon at lengguwaheng Pilipino, totoo na hindi katanggap-tanggap yung ganong pagsasalita sa magulang. Alam natin yun. Kaya nga, medyo ikinababahala yan ng mga Kristiyanong Pilipino. No? Yung tanong na, bakit ganun yung sagot niya? Meron ganun tanong. Pero dapat natin tandaan na ang New Testament ay hindi kultura at lengguwahe ng mga Pilipino. Ito ay kultura at lengguwahe ng mga Helenista o ng mga Griego. Helenista, ibig sabihin, yung mga Hudyo na yun ay lumaki na, nakamulatan na ang kultura at lengguwaheng Griego. So, yun ang kanilang kultura, yun ang kanilang lengguwahe. Bagamat sila ay Hudyo, yun ang kanilang nakagisnan. Iba yung kanilang kultura. At iba't iba ang kultura ng mga tao sa mundo. Dito lang pag yung nagde-deliver ako ng parcel minsan, pag kumatok ako sa pinto at inabot ko yung parcel, minsan pag nagsabi ng thank you, yung ilang mga Polish, yung mga taga-Poland, no? Parang suplado ang dating. Kung babasahin ko yung kanilang the way na magsalita sila, parang suplado yung dating. Hindi katanggap-tanggap sa akin yung ganung pagsasabi na ng thank you. Para masungit, no? Pero hindi sila ganoon. Actually, yun ang pinakamagalang na paraan ng pagsasalita nila ng salamat. Kaya nga lang, kapag babasahin yun ng isang Pilipino, parang kasungit naman itong taong to. Kung babasahin ko yun, may isip ko na, sungit naman to, suplado naman itong taong to. Sa kulturang Pilipino, yung ganong attitude o yung ganong paraan ay tinabaga masungit o suplado. Pero sa kanila, hindi. Maaaring lang sabihin, bastos no? Pero sa kanila, yun ang paraan nila. Yun ang kultura nila So dapat nating maintindihan yun na iba't iba ang kultura, iba't iba ang pamamaraan ng pagsasalita, pangungusap, maging yung aksyon ng mga tao. Kaya nang sabihin ni Jesus kay Maria, Ginang o kaya babae, at ito ay kadalasan na ginagamit, no? Yung salitang ginang, babae, parang yan ay katumbas ng salita natin na ma'am, di ba? Sa atin dito, halos si Mirna ay gusto lang tumatawag ng Mirna, no? Ang tawag natin sa kanya ma'am, yun ay pagrespeto. Ganun din dito nang sabihin ni Jesus kay Maria na ginang o kaya babae, hindi yun katulad ng paggamit natin ng ginang o babae. Yun ay isang pagrespeto, ma'am. Ang ibig, yun ang pagkakaunawa nila doon. So sabi niya, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Hindi, nung sabihin niya yun, hindi ibig sabihin ni Jesus na wala siyang galang kay Maria na kanyang nanay. Sa katunayan, hindi rin ganun ang intindi ni Maria. Hindi iniintindi o hindi ito tinetake ni Maria, hindi niya inuunawa yung sinabi ni Jesus na katulad ng pag-unawa natin. Sa halip, ang intindi ni Maria kay Jesus ay
sige inay, ako na ang bahala. Yun ang pagkaintindi niya. Ha? Walang problema kay Maria yun. Yun ang pagkakaintindi niya, sige inay, ako na ang bahala. Kaya nga sa verse 5, ang sabi ni Maria sa mga lingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. So makikita niyo yung sagot niya doon, yung sinabi ni Maria sa mga lingkod, gawin niyo ang anumang sabihin niya o sabihin niya sa inyo. Dahil naintindihan ni Maria si Jesus na merong gagawin si Jesus. Dahil ang intindi ni Maria doon sa pagkakasabi ni Jesus na, Ginang, anong kinalaman nito sa akin at sa iyo? Ang intindi ni Maria doon ay, sige inay, ako na ang bahala. Alam ni Maria na yung sagot ni Jesus ay ganon, nangangahulugan ng ganon, na siya na ang bahala. Kaya nga doon sa magandang balita, ang pagkakatranslate, nakita natin kanina, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, Ginang. No? Parang ganon, sige inay, ako na ang bahala. Huwag na kayo mag-alala doon. Kumbaga, yun ang sinasabi niya. Pero pag binasa natin yun, sa kulturang Pilipino, hindi katanggap-tanggap yung sinabi ni Jesus. Bakit niya sasabihin na, babae, anong kinalaman to sa iyo at sa akin? Pag ganun, pag inanawa natin yan sa kultura natin at sa lingwahe natin, magkakaroon nga ng problema. Pero sabi ko nga, hindi yung panahon na yun, yung New Testament, ay hindi kulturang Pilipino. Yun ay kulturang Griego. Kaya dapat natin unawain sa ganung paraan. Ngayon, kung yung nag-uusap na yun, halimbawa si Jesus at si Maria ay Pilipino, at biglang sinabi ni Jesus kay Maria na, anong kinalaman nito sa iyo at sa akin? Ginang, anong kinalaman nito sa iyo at sa akin? Baka sagot ni Maria sa kanya, salbahe ka, huwag kang sasagot sa akin ng ganyan. Di ba ganun yun eh? Dahil Pilipino sila, yung paggamit ni Jesus ng ganon, hindi katanggap-tanggap. Pero ulitin ko, hindi nga kasi Pilipinong kultura at lingwahe yung kultura noon, kundi yun ay Hellenista o Griegong kultura. Kaya sa pagitan ni Maria at ni Jesus, walang disrespect na naganap. Smooth yung kanilang usapan. Kaya dapat nating unawain ang banal na kasulatan ayon sa cultural context nito. No? Kung ano yung kultura nila noon, ganun natin unawain ang sinasabi ng Biblia. Paano ito inuunawa noong panahon ngayon? At madalas kapag mali ang pag-unawa natin, ginamit natin yung kultura natin at lingwahe natin, yung paggamit natin ng salita, nilapat natin doon sa sinasabi ng Biblia, madalas mali ang ating interpretasyon. Halimbawa, yung salitang gihina. Paano ito inuunawa noong panahon ngayon? Paano nila inuunawa ang mga larawang nakaakibat sa salitang gihina? Kung ang pagkaunawa nila sa salitang gihina ay katulad ng pagkaunawa natin dito, okay lang. Pero hindi ganoon eh. Ang pagkaunawa nila sa salitang gihina ay kakaiba sa pagkaunawa natin sa salitang impyerno. Sa atin, ang impyerno ay meron tayong nabuong larawan sa ating isipan. Pero noong panahon nila, meron silang pagkaunawa sa salitang gihina, na yun nga yung original na salitang impyerno. Kaya dapat natin unawain to kung paano ito inuunawa noon. At kung ano yung pagkaunawa nila noon sa salitang iyon, halimbawa sa salitang gihina, yun ang tamang pagkaunawa. Hindi yung pagkaunawa natin ngayon. Kung ano yung pagkaunawa nila noon, yun ang tamang pagkaunawa tungkol sa sinabi ni Jesus sa salitang iyon. At hindi kung ano yung pagkaunawa natin ngayon. Ganun din, yung tatak ng 666. Di ba? Na mababasa natin sa Book of Revelation. Masyadong naging controversial itong bagay na ito. Kasi inunawa ito ng mga Kristiyano bilang isang literal na tatak na ilalagay sa kamay at saka sa noo. Pero ang Book of Revelation ay isang apocalyptic writing. No? Ibig sabihin, ang mga kaganapan dito sa aklat na ito ay isinulat sa paraan ng simbolo. Hindi literal. Isipin nyo, uunawain ba natin ang literal na mayroong lumalabas na matalas na espada sa bibig ni Jesus doon sa
Revelation 19:15. Dahil ang sabi doon, mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada na gagamitin niya bilang paglupig sa mga bansa. Literal ba na mayroong espadang lumalabas sa bibig ni Jesus? Hindi ganoon yun. Yun ay simbolo lamang. Sumisimbolo lamang yun na si Jesus ay hindi gagamit ng dahas. Hindi siya gagamit ng violence para gupuin ang mga tao para sila ay magpasakop sa kanya. Sa halip, ang gagamitin niya ay ang kanyang salita. The Word of God. At yun nga, ang ginagawa natin, di ba? Para gupuin ang mga tao, magpasakop sila kay Jesus, ginagamit natin yung salita ni Jesus. Hindi tayo gumagamit ng dahas, hindi tayo gumagamit ng violence. Kaya hindi dapat unawain yun sa literal na paraan. Kaya yung tatak na 666, walang kinalaman yun dito sa pagtatak sa kamay at saka sa noo. Hindi literal yun. At lalong walang kinalaman yan sa vaccination ng COVID-19. Ang problema, may mga nagturo sa Kristyanismo na yung vaccine ng 666, yung vaccine ng COVID-19 ay merong kondisyon yun doon sa tatakan na mababasa natin sa Revelation 13. Pero hindi dapat ganun unawain yun sapagkat hindi yun ang kulto, hindi yun ang konteksto nun eh. Mali yung ganun pag-unawa. Hindi ganun ang pag-unawa sa anumang apocalyptic literature. In short, walang tatakan na mangyayari na tulad ng itinuturo ng mga fundamentalistang Kristyano. Yun ay simbolo lamang. Simbolo na tumutukoy sa pagkilala ng isang tao sa makamundong gobyerno na noon ay ang Roman Empire. Ang pagkilala ng isang tao doon sa makamundong gobyerno bilang pinal na may kapangyarihan sa kanya. Kinikilala niya ang Roman Empire at naglilingkod siya dito. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin pag-aari siya ng government ng Romano. Nung panahon na yun ay yung Roman Empire. Na kung ilalapat natin ngayon sa ating panahon, ang 666 ay hindi ang COVID-19 vaccine. Kundi ito ay pagkakaroon ng puso sa politika. Magkaroon ka ng puso na humaling ka sa politika bilang Kristiyano. Hindi dapat. Nakikisaw ka sa mga bagay na yan. Ipinaglalaban mo at ipinagtatanggol mo ang gobyernong kinikilingan mo. Dahil naroon ang puso mo. Nandun ang isipan mo. Ganyan ako dati. Pero nabago ang pananaw ko sa politika nang matutunan ko na ang kaharian ng Diyos, ang Kingdom of God, ay ang pagpapasakop ng totoo sa Diyos at hindi sa anumang sistema at hindi sa kanino man, lalong-lalo na hindi sa sinumang politiko. So ulitin ko na ginalang ni Jesus si Maria, no? Walang pangbabastos na nangyari doon, walang disrespect na nangyari doon. Alam ni Maria na sasagot ni Jesus na mayroong gagawin si Jesus. So ano ang mga sumunod na nangyari? Sabi sa verse 6, may anim na banga doon. Ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala at tinikman ito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalak ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. So, ganun ginagawa nila noon. Inilalabas muna yung masarap na alak. Kapag naubos na yung marami nang nainom yung tao, tsaka nila ilalabas yung mababang klase na alak. Pero dito, ang nangyari, yung ginawa ni Jesus ay mas masarap. No?
Yung mula doon sa tubig. Tubig na naging alak. Mas masarap yun. Yung tubig, walang lasa yun di ba? Pero sa pagkakataong ito, ginawa ni Jesus na masarap na alak yun. Alam niyo tayo rin, ang buhay natin, walang lasa kapag hindi kumilos ang Diyos sa atin. Walang lasa, walang kulay, walang diwa ang buhay ng tao. Pero pag naghimala si Jesus sa buhay niya, pag gumawa ng himala si Jesus sa buhay ng isang tao, nagkakaroon ng masarap na lasa. Nagkakaroon ng magandang kulay. Nagkakaroon ng totoong diwa ang buhay ng tao. At yan ay sa pagkilos ng Diyos. At maliban na ang Diyos ay kumilos, ang Diyos ay maghimala sa ganung paraan, hindi mararanasan ng tao yung ganung buhay. O, ang kayamanan ay hindi ang tunay na buhay. Hindi yun. At marami nagsasabi niya, marami nagpapatotoo niyan. Marami na sa kasaysayan ng mundo na nagpatotoo na hindi yung kayamanan ang nagbigay sa kanila ng tunay na kasiyahan. Merong buhay na nais ang Diyos sa atin na ito'y magmumula lamang sa taas. Life from above. At yung buhay na yon ang tunay na buhay. Yung buhay mismo na pinagkaloob ng Diyos. Yung tinatawag na eternal life. Life from above. That's why it is called eternal. Galing sa taas yan Galing sa eternity. Galing sa walang hanggan. Galing sa Diyos. Na kapag yan ay naranasan ng isang tao, nagkakaroon siya ng eternal life. Yung kalidad ng buhay, yung abundant life. Buhay na kasama si Jesus. Yun yung buhay na sarap. May lasa, may kulay. Pero kapag wala yon, pag hindi kumilos ang Diyos, pag hindi hinayaan ng tao na kumilos sa Kanya ang Diyos, hindi niya mararanasan ang buhay na yun. Kaya, minimungkahi ko, na anyayahan nyo. Kung hindi niya pa nararanasan yung buhay na yun. Nasa church kayo marahil, pero hindi niya pa nararanasan yung buhay na yun. Anyayahan niyo sa inyong buhay na, Lord, gusto kong maghimala ka sa buhay ko. Gusto kong maranasan yung life from above. Yung buhay na galing sa taas. Sapagkat yun ang tunay na buhay. Sa verse 11, ang sabi, ang nangyari ito sa Cana Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad niya. Gumagawa ng himala ang Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi para sa anuman, kundi para sa kanyang kaluwalhatian. Namamangha tayo kapag merong himala. Tumitibay ang ating pananampalataya kapag merong himala. Mas lalo tayong naniniwala sa Diyos kapag merong himala. Yan ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang himala ay paalala ng Diyos na nandyan siya. Na tila baga sinasabi niya na narito lang ako. Pero kapag ang himala ay naging isang normal na kaganapan sa ating paligid, sa mundong ito, tulad ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagpatak ng ulan sa tag-ulan, kapag yan ay naging ganyan na normal na lang na nangyayari sa atin sa araw-araw, mawawala ng kapangyarihan sa atin ang himala. Hindi na ito magiging ganoon na tayo ay mamamangha. Hindi na ito magiging paraan para tayo ay lalo pang tumibay sa ating pananampalataya sa Diyos. Hindi ito maglalapit ng lubusan sa atin sa Diyos. Kasi normal na, nakikita natin. Kasama natin, nangyayari araw-araw. Tingnan niyo yung pagsikat ng araw. Yung pagsikat ng araw ba, namamangha ang maraming tao? Yan ba ay nagpapatibay ng pananampalataya nila? Maring meron. Pero karaniwan, hindi. Kasi normal na nakikita yan Natural na bahagi ng mundong ito. Hindi na niluluwalhati ng Diyos.
Maging tayo mga Kristiyano, di ba? Sino sa atin ang sa araw-araw nagpapasalamat, Lord, salamat po sa panibagong pagsikat ng araw. Maaaring meron, pero hindi lahat. Kasi nga, bahagi na yan eh. Bahagi na ng pang-araw-araw na buhay natin. Hindi na nagdudulot ng tibay sa ating pananampalataya. At yun ang ayaw ng Diyos na mangyari. Na yung himala niya ay maging ganun na lamang. Maging normal. Maging regular na pangyayari na i-take for granted na lang ng tao. Kaya bibihira lang ang himala. Bibihira lang ang divine miracle. Sapat lang para ipahiwatig sa atin ng Diyos na nariyan siya. Kasi tayo mga tao, prone tayo eh. Prone tayo na i-take for granted ang mga mahalagang bagay dito sa mundo kapag lagi na nating nakikita. Mahalagang bagay na nakikita natin sa araw-araw, we take them for granted. Kapag nawala na yun, tsaka natin nakikita yung kahalagahan nun. Kaya yung himala, pag ginawa yan ng Diyos, minu-minuto, araw-araw, mas malamang, i-take for granted natin yun. Kaya hindi niloloob ni God na gumawa siya ng himala, araw-araw, oras-oras, kahit kailangan natin ito. At makipapansin niyo na hindi lahat ng tao na nangangailangan ng himala ay pinagkakalooban ng himala. Kumbaga random talaga yung himala, yung miracle. Wala sa ating control, wala sa ating kapangyarihan ang pagkakaroon ng himala o pangkaganapan ng himala dito sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos ang gumagawa niyan. At hindi niya ginagawa yan na regular, araw-araw, o oras-oras, buwan-buwan, hindi niya ginagawa yan. Kasi nga, magiging normal na lang, magiging natural. Hindi nakikilalanin ng tao yan bilang kilos ng Diyos. Kundi ang sasabihin ng tao, that's a natural law. Tulad ng tag-ulan, tag-araw, yung gravity, natural laws. Ganun na lang ang magiging tingin ng mga tao. At kapag araw-araw na nangyayari ang himala, siyempre, pag-aaralan niya ng mga siyentista at gagawa sila, bubuo sila ng teorya para ipaliwanag na ang mga pangyayaring yan ay hindi gawa ng Diyos, kundi ang mga yan ay natural na kaganapan lang. Tingnan ang gravity. Diba? Yan ang pananaw natin dyan, yan ay natural law. Pero sa punto de vista ng mga Kristiyano, hindi lang basta natural na yan. Nandiyan ang Diyos. Bahagi yan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero, yan ay pinaliwanag as natural law. Okay lang yun, walang problema dun. Pero, yung divine miracle, sasabi ko dito, yung divine miracle, kaya hindi tayo nakakakita niyan araw-araw at hindi niloloob ng Diyos. Kaya huwag tayo magalit sa Diyos, huwag tayo magtampo sa Diyos kung walang himala na nangyayari. O kahit na kailangan natin talaga. Minsan, maski na it's a matter of life and death, na walang himalang nangyayari, dahil, sorry anak, hindi po pwedeng maging araw-araw ang himala eh. Hindi pwedeng sa bawat tawag nyo mayroong himala. Kasi nga, ganun na mangyayari. Mawawala na ng distinction yung divine miracle doon sa normal happenings o sa mga natural events o sa natural laws. Minsan, nasasabi natin, na itatanong natin, lalo-lalo na kapag yung talagang dinuduro tayo ng pagdurusa at pagsubok, natatanong natin, nasaan ka, Panginoon? Nasaan ang Diyos? Ngayong kailangan ko siya. Although walang himala, pero ang Diyos ay kasama mo. Nahandyan siya. Nahandyan siya. Nagdurusa siyang kasama mo. Umiiyak siyang kasama mo. Kahit na walang himalang nangyari, nariyan siya. Dahil hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Iiyak siyang kasama mo. Malulungkot siyang kasama mo.
Sasama siya sa iyo sa pagdurusa mo, pero hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, kahit na walang himala siyang gawin. So, dapat natin maunawaan na gano'n, na ang himala ay para sa kalawalatian ng Diyos. Pagkaraan nito, nagtungo siya sa Capernaum kasama ang kanyang ina, mga kapatid at mga alagad. Doon nanatili sila ng ilang araw. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nadatnan niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Dahil dito, gumawa siya ng panghagupit, nalubid at itinaboy niya ang lahat palabas ng templo kasama ang mga tupa at mga baka. Ipinagtatapon niya ang mga salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga mesa. Sinabi niya sa mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo ang lahat ng ito. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. At naalala ng kanyang mga alagad ang nasusulat, ang malasakit para sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Nagalit si Jesus hindi sa makalamang paraan. Okay? Tandaan natin yun. Nagalit si Jesus hindi sa makalamang paraan. Kaya hindi siya nagkasala. Nagalit si Jesus dahil meron maling nangyayari batay sa pamantayan ng Diyos. Mali yung pangyayari ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya nagalit siya. Tayo, nagagalit tayo at nagkakasala dahil nagagalit tayo kasi merong nangyayari batay sa ating pamantayan. No? Ibig sabihin, hindi nasunod yung gusto ko, kaya ako nagagalit. Hindi nangyari ayon sa kagustuhan ko yung sitwasyon, kaya ako'y nagagalit. At madalas ganun tayo. Nagagalit tayo dahil hindi nangyari yung gusto natin. Yung sitwasyon ay hindi ayon sa ating sitwasyon na gusto mangyari. Ngayon, kung tayo ay magagalit, base sa pamantayan ng Diyos, hindi kasalanan yun. Kung ang pagagalit natin, halimbawa, of course, kung mayroong isang bata na ginugulpe ng isang tao, talagang binubugbog yung bata, dapat lang tayo magalit sapagkat yun ay mali. Magalit tayo sapagkat yun ay mali. Pero minsan, ang pagagalit natin, na-overtaken tayo sa traffic, barilan agad, di ba? Nagagalit. Yung naungusan lang sandali, nagagalit. Naparkingan yung pinaparkingan mo, nagagalit. So, yung mga ganyan, hindi dumating ka na walang ulam, umiinit ang ulo mo, nagwawala ka, nagagalit. Mga bagay na nangyayari dahil hindi nasunod yung pamantayan mo. At kapag nagalit tayo sa ganong dahilan, yun ay kasalanan. At yun, ang sabi ni Jesus ay kaparehas ng pagpatay. Ito sa Sermon on the Mount. Kaya ang pagkagalit ay dapat nating talunin. Dapat nating iwaksiyan sa ating puso. Ang pagkagalit na dapat na matira dyan ay ang pagkagalit sa mga bagay na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Mga krumal-dumal na bagay, dapat tayo magalit doon. Katulad na nangyayari dito sa ginawa ni Jesus. Si Jesus, alam natin, hindi siya nagkasala. Pero malinaw na siya ay nagalit dito. Dahil dito, sinabi ng mga Hudyo sa kanya, anong tanda ang maipapakita mo sa amin bilang dahilan para gawin mo ang mga bagay na ito? Sumagot sa kanila si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Kahit sinabi ng mga Hudyo, itinayo ang templong ito sa loob ng 46 na taon at itatayo mo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang tinutukoy niyang templo ay ang kanyang katawan. At nang siya'y binuhay mula sa kamatayan, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niyang ito, kaya't naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Si Jesus ang third temple, 3 templo, at siya ang tunay na templo. Yung mga nagtuturo na mayroon pang third temple na itatayo sa Jerusalem, na mayroon na raw plano na para magtayo ng third temple sa Jerusalem, huwag niyong paniwalaan yun.
Wala nang templong itatayo. Si Jesus ang huling templo. Jesus was the third temple. Tapos na. At pagdating ng New Heaven and New Earth, walang templo doon. Malinaw na sinabi doon. So, yung mga chismis na ganyan na mayroong itatayo sa Jerusalem na third temple para muling buhayin ng mga sacrificial system, hindi totoo yun. Okay, maniwala doon. Kung merong itatayong templo, yun ay wala nang kinalaman sa relihiyong Hudaismo. Sapagkat tapos na ang relihiyong Hudaismo noong AD 70, natapos na. Nung nagiba yung second temple. At si Jesus ang third temple. Siya na ang templo ng lahat. Nung siya ay muling nabuhay. Nang siya ay nasa Jerusalem noong pista ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang makita nila ang mga himala na kanyang ginawa. Subalit hindi nagtiwala si Jesus sa kanila. Dahil kilala niya ang lahat ng mga tao at hindi niya kailangan ang sinuman para magpatunay tungkol sa tao. Sapagkat alam niya kung ano ang niloloob nila. Hindi natin madadaya si Jesus. Hindi natin siya madadaya, hindi natin siya malilinlang. Alam niya ang motibo natin. Alam niya ang intensyon natin sa lahat ng ginagawa natin. Alam niya yung motibo natin. Alam niya ang nasa loob natin. Nababasa niya yun. Maaaring sabihin nyo, maaaring maawit kayo, no? Pero alam niya, nasa puso nyo habang kayo maawit. Alam niya yung nasa puso natin. Lahat tayo guilty minsan. Na kapag tayo nananalangin, isipan natin tumatakbo. Kapag tayo nasa prayer meeting, guilty tayo niyan lahat no? Pag tayo nasa prayer meeting, habang nagpe-pray yung isa, ang iniisip natin kung ano yung pamimili natin sa palengke, kung ano yung lulutuin natin. Pag umaawit tayo, ganun din. Alam ni Jesus yung nasa loob natin. Kaya mas mabuti na maging tapat tayo sa Kanya. Maging totoo, Lord, medyo nahirapan ako sa pag-awit na at sa panalangin. Ano ba ang dapat yung gawin? Tuturuan tayo ni Jesus kung anong dapat gawin. Basta huwag lang natin siya bobolahin. Dahil hindi natin siya mabobola. Maging tapat tayo sa Kanya. Maging honest tayo sa Kanya. At yun ang pinakamahalaga. At yun ang gusto ni Jesus. Kapag tayo ay tapat sa Kanya, maunawaan niya tayo. Pero hindi niya magugustuhan kung binobola lang natin siya o nagsasabi tayo ng ibang bagay pero iba'y nasa puso natin. Dahil ang totoo, alam niya ang nasa loob natin. Lord, sa tanghaling ito, salamat po na marami sa aming pagtalakay. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa buong sanlinggong ito at sa muli namin pagkikita, sa aming fellowship at sa muling pag-aaral namin sa Ebanghelyo ni Juan, ikaw po ang siyang magpala sa amin at kumilos ng patuloy sa aming buhay. Ano man ang aming mga narinig ngayong umaga ay maging bahagi ng aming buhay spiritual at ipaalala mo sa amin ang mga ito upang sa ganun ay mailapat namin sa pang-araw-araw na buhay. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.